Yamang tinanggap ko si Jesus sa iyong puso bilang tagapagligtas at nangakong susunod sa ating Panginoon. Sa oras na ito ay kay aking binabautismohan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen at Amen. Sa pagbabautismo namin sa tubig na deklarasyon ang kapahayagan ng aming pagsunod at pagdedeklara bilang tagasunod ni Kristo, sinasabi po namin, Panginoon, ang buhay namin ito ay para sa iyo. What I've learned is kung paano hindi mag-give up dahil sa Kanya. Kung sariling pagtitiwalaan ko lang sa sarili ko, tingin ko hindi ko siya malalagpasan. Pero in God's name, yung faith ko kay God, siya po yung kinakapitan ko kung bakit po hanggang ngayon patuloy po ako lumalaban din sa mga problema sa buhay. Kasi kala ko dati na nakalimutan na parang wala yung Panginoon sa akin, pero hindi ko, binabawi ko din. Parang nandiyan lang pala sa akin. Tumitingin ako, parang nasa harapan ko lang si God. Parang ganyan ako, sabi ko, parang wala. Ayun pala, laki-laki talaga ng Panginoon sa akin. Hindi nga, magtiwala lang tayo sa Kanya dahil siya ang tutulong at magbigay sa atin ng kalakasan, ng lahat-lahat. Kasi nung araw, hindi ko pa napapansin dahil wala ko ituturo sa akin ng Bible. Kaya ngayon, malaki din po salamat na malaki din pinagbago ko. Gusto ko rin lumang sa pananampalataya sa Panginoon. Kasi hindi naman habang buhay lagi tayo Salamat kasi siguro ito pa lang yung isa ng pagbabago na gustong gawin ni God para sa akin. So, simula ko siguro gagawin ko na yung talagang tama, tsaka kung ano talaga yung gusto ni God na mangyari sa amin, tsaka sa amin ng mga bata. Yung sigla ng pag-iisip ko at kung kalakasan natin araw-araw, hindi ko alam na araw-araw at tayo binabago ng Panginoon. Kaya lalong napunuan dahil marami akong natutuhan. Ikaw pasalamat na agad na lumit-lumit kahit mas kapatid ko po napatawad ko na. Hindi yung parents ko po nasasagot ko dati, ngayon po hindi na ako. Kaya gusto ko ito. Tsaka yung Bible. Dati takot ako hawakan. Ngayon, wala na lang. Itali ko sa sarili ko yun. Dati sumasagot ako sa kapatid, sa ate ko, sa mga magulang ko. Pero ngayon po, hindi na po. Tsaka kung ano yung doon na sa akin, sinusunod ko. Lahat po na iwasan ko po lahat ng mga magsamang issue. Tapos Wala po na nag-guide sa mga sunod-sunod ko yung blessing na napuntan niya sa akin. Kung dati po, hindi po ako natatakot na gumawa ng kasalanan. Ngayon po, may nagsasabi po sa akin, wag sasamayan kung gawin ito sa channel. Masarap pala ng feeling na may problema ka tapos dadaanin sa dasal. Parang yung, kahit sabihin mo sobrang laki ng problema mo, lalabas ka ng church, yung panatag yung loob mo na sure ako, 100% to, sasagutin to ni God. marami po ako naiwasan ng temptation po dahil po sa pagbabasa ko ng Bible, sa devotion po. At natuto po akong tumayo sa mga sinabi ko po. Natuto po akong manisigan sa mga salita na pinipitawan po. Ayun po, para sa akin po malaking bagay lang po yun. At pinagmamalaki ko po na nakilala ko si God. At wala na pong problema magbabago ng pagtingin ko kay God. And I can feel your pain.